Good morning mga kababayan. Good morning sa ating lahat. Araw ng Lunes pa mga kababayan, mga kapaps. Tayo po naman ay maghanap buhay sa araw na ito mga kababayan at mga kapaps. At mayroon tayong nasagap na balita mga kababayan. Mainit-init pa. Ito sa Senado mga kababayan. Pag-usapan natin ng kaunti mga kababayan. Si Senate Pampilo Lacson sa Blue Ribbon Committee na siya ang nangunguna mga kababayan. Hindi ata nakayanan ng pressure, hindi nakayanan ng tension, hindi nakayanan ang kanyang makakamping mga senador, mga kasamahan pala ng mga senador sa Senado mga kababayan. Dahil si Senator Lacson mga kababayan ay nakakalungkot naman, very sad na news mga kababayan. Siya ay nag-resign bilang committee ng Blue Ribbon mga kababayan. Na nandun na po mga kababayan ang climax going to sa mga tiwaling politiko, but because of tension, pressures sa kasamahan niya sa Senado mga kababayan ay siya nag-resign. So paano na ngayon mga kababayan? Nag-resign si Senator Lacson at may mga balibalita na naman, may ugong-ugong na naman mga kababayan na magpapalit na naman ata sila ng Senate President at Blue Ribbon Committee. Hindi natin alam kung sino naman ang kanilang bubutuhin mga kababayan. Kaya itong ating Senado mga kababayan ay parang circus na lang. Parang circus na lang itong ating mga Senado mga kababayan. Wala nang integrity, wala nang dedikasyon, wala nang loyalty, at wala nang pag-asa ang ating mga Senado. At isa lang ang kanilang pinaglilingkuran mga kababayan. Hindi po ang taong bayan ang kanilang pinaglilingkuran mga kababayan. Ang kanilang pinaglilingkuran ay personal interest lamang mga kababayan. Kasi dahil sa investigasyon ni Senator Lacson ay maraming mga senador ang involved sa korupsyon, lalo na sa flood control mga kababayan. So paano na ngayon ito ang ating sitwasyon sa Senado mga kababayan? Wala na silang respeto, wala na silang galang sa konstitusyon ng Pilipinas. Nasira ito mga kababayan sa ating opinion, sa ating pananaw, sa ating pag-aanalisa. Nagsimula ito ng si Duterte ang naging presidente. Kasi marami siyang batas na binali, marami siyang batas na hindi sinusunod sa ating konstitusyon. Wala siyang nire-respeto, kaya ang sumusunod sa kanya wala na ring respeto, parang baliwala na lang ang ating konstitusyon sa kanila. Itong kanyang anak, wala rin, si Sara Lustay, hindi rin ginagalang ang ating konstitusyon. Ito si Chis Escudero, ganun din, wala na rin galang sa ating konstitusyon. So mga kababayan, pagdasal na lang natin ang ating bansang Pilipinas, pagdasal na lang natin ang ating motherland sa Panginoon na siya ang tumilos ng lahat at humipo sa taong bayan na pumili ng tama at tapat maglingkod sa bayang Pilipinas, hindi sa kanilang personal interest. At sana gumawa sila ng batas na kababayan na ang mga sangkot o may mga kaso hindi pwedeng tumakbo bilang politiko sa ating bayan. Marami sa kanila, marami may mga kaso nananalo, pero ang taong bayan, maliliit tayong mga maliliit, bago ka mag-apply sa isang trabaho, hahanapan ka ng NBI, hahanapan ka ng police clearance,
hahanapan ka ng barangay clearance, kung ano pa mga clearances mga kababayan bago ka makapasok sa isang trabaho. Once na may hit ka sa NBI, may hit ka sa police clearance, hindi ka makakapasok sa trabaho. Not unless na hindi mo maayos ang problema mo sa NBI saka sa police clearance. Pero itong mga kawatan natin mga politiko, itong may mga kaso, lalo na si Jinggoy Estrada, yan may kaso pa yan. Sinabong Revilla, yan may mga kaso yan. Nananalo bilang senador. At marami pang iba mga kababayan. Sana mga ganyang tao, mga ganyang may mga kaso, hindi sana pwedeng tumakbo sa politika sa bayan natin. Diba mga kababayan? Please comment down below mga kababayan. Kaya nakakalungkot ang bayan natin. Wala na atang matinong senador. Ewan ko kung meron pa. Sana meron pang natira. Meron pa. Mabuti nandyan pa mga iba nating senador. Senador Intiveros, Aquino, Pangilinan, Soto, Lacson. Kaya lang hindi nila nakayanan ng pressure mga kababayan. Pero yung ibang mga senador dyan ay wala. Balimbing, Camillion, mga kababayan. Kung saan ang malakas doon sila, wala silang sariling paninindigan mga kababayan. Kaya kawawa ang bayan natin. Sarap na lang sana buwagin itong Senado kasi wala na wala nang kwenta, wala nang integridad, wala nang loyalty sa bayan natin, at hindi na sila naglilingkod sa taong bayan kundi their own personal interest. Lahat sila mga kababayan. Kawawa ang bayan natin, lalo na ang ugong-ugong na bubutuhin nila sa pag-Senate President ay ito si Tenki, si Cayetano. Isa pa rin itong namaka-DTS. Nakakainis, nakakapikon, nakakadismaya mga kababayan. Kaya sana mga taong bayan, gumising na tayo, bumuto na kayo sa mga tao, sa totoong tao na maglingkod sa bayan natin. Huwag kayo magpapadala sa 500, sa 1,000 mga kababayan. Tayo ang naghihirap, tayo ang napektuhan, sila hindi sila apektado. Tayong mga maliliit, tayong mga simpleng mamamayan, nagkakayod araw-araw para sa pamilya natin mga kababayan. Kaya please wake up mga kababayan. Pagdating ng eleksyon 2028, butuhin ng tama, na merong pagmamahal sa bayan natin, merong tapat na tungkulin sa bayan natin, at maglingkod para sa taong bayan mga kababayan. Kaya maraming salamat sa inyong patuloy na panunood sa ating munting vlog. Please like and share, and please don't forget to subscribe mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood muli. God bless us all. Ingat po kayo mga kababayan sa inyong mga trabaho, sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa ibang panig ng mundo. Ingat kayo mga kabayan. God bless us all. Bye bye. See you next vlog.